Hi! Welcome back again to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time, ay tatalakayin natin ang latest updates ng ating universal pension. Ano na nga ba ang katotohanan sa mga kumakalat na balita? Ito ba ay maibibigay na o isa lamang fake news? Dapat ay malaman niyo po ito para magkaroon po ng linaw ang ating mga seniors kung ano nga ba ang katotohanan sa universal pension. Samahan niyo po ako at alamin natin ang buong katotohanan. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po nating pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Para sa lahat ng senior citizens, mga dapat niyong malaman sa Universal Social Pension. Ang latest update as of June 7. Ang katotohanan alamin. Narito po ang mga dapat niyong malaman sa totoong estado ng inyong universal pension. Para po sa kaalaman ng lahat ng ating senior citizens, ang universal pension ay hindi pa po isang ganap na batas. Marami kasi ang kumakalat ngayon sa social media na may matatanggap na daw ang lahat ng seniors basta tumuntong na ng 60 years old, subalit ito po ay isang fake news. Wala pa pong batas na nagsasabing makakatanggap na ang lahat ng seniors. Maling-mali po ang mga kumakalat ng balita para dito dahil nagkakaroon na ng kalituhan ang ating mga seniors kung alin nga ba ang totoo sa hindi. Para sa kaalaman din po ng lahat, ang House Bill 10423 ay aprobado pa lamang sa House of Representatives, hindi pa po ito naaprubahan sa Senado kaya't imposible na magkaroon ng payout para sa lahat. Kailangan pa po itong dumaan sa mahabang proseso sa Senado bago maitransmit sa Pangulo para mapirmahan at maging isang ganap na batas. Kung maalaala nyo ang ilang binahagi po nating mga videos patungkol sa status ng inyong universal pension, lahat po ay binahagi natin sa bawat estado ng inyong universal pension. Ito po ay binabantayan po natin simula sa pagpapanukala hanggang sa ito ay maaprubahan sa House of Congress at maitransmit na nga sa Senado. Ilan nga sa mga naibahagi natin ay ang pag-apruba ng Committee on Appropriations sa nasabing House Bill. Ibig sabihin ang universal pension ay aprobado pa lang sa paglalaan ng budget para dito or may allocation budget na para dito once ito ay maisabatas na. At naibahagi din po natin na ang House Bill 10423 ay naaprubahan na sa third and final reading sa House of Representatives kaya't ito ay naitransmit na sa Senado. Subalit lumagpas ang ilang buwan ay hindi na tinag ang nasabing House Bill, ibig sabihin ay natingga sa Senado. Kaya't napagdesisyonan ng ilang seniors advocates na magdaos ng mass rally sa harap ng Senado para kalampagin ang Chairman Committee na maisalang na ito sa plenary, subalit bigo pa rin. Hanggang sa naabutan na nga ito ng pagsasara ng Ninitin Congress. Kaya't nananatili pa ring nakahold ito sa Senado hanggang ngayon at kailangan pa ulit itong i-reapply at isalang sa plenary session at pagbatihan at pagbotohan ng mga senador bago ito maaprubahan at maibigay na sa Pangulo. Sa ngayon ay hihintayin pa po natin na mag-assume na ng kanilang posisyon ang lahat ng mga bagong halal na senador. Alam niyo po ba na mag-start ang resume ng mga bagong senador this June 30 of year 2025? At ang 20th Congress ay magbubukas this July 28. Diyan pa lamang magsisimula ang regular na trabaho ng ating mga senador. Subalit ngayon nga ay may magaganap na impeachment trial proceedings sa Senado this June 11, kaya't magiging busy ang lahat ng senador para matutukan ito. Kaya't maaaring maantala na naman ang ating universal pension. Maaaring hindi pa ito masimulan sa ngayon, kaya't imposible ang mga kumakalat na balita na ito ay aprobado na daw at maibibigay na sa lahat ng seniors. Hinahangad din po natin na ito ay maisabatas na para mapakinabangan na rin ng lahat, subalit nakakalungkot lang din na may mga nagpapakalat ng mga ganitong fake news para lokohin ang ating mga seniors. Sa ngayon ay pawang mga indigent senior citizens na kabilang sa master list ng DSWD ang official na makakatanggap ng tig 1,000 pesos social pension kada buwan o 3,000 pesos kada quarter. At alam niyo rin po ba? Na hindi rin lahat ng indigent seniors ay kasama dahil marami din ang nakapaloob sa waitlisted beneficiaries na hindi pa nakakatanggap ng kanilang social pension. Ito ay dala ng kakulangan ng budget sa nasabing tanggapan. Ang lahat po ng payout updates na ating binabahagi sa araw-araw ay para lang po muna sa mga indigent seniors beneficiaries. Ang tawag po dito ay National Social Pension.
May ilang local government din ang nagbibigay ng kanilang sariling local pension sa kanilang mga seniors, ang tawag po dito ay local social pension. Ang tinatawag na Universal Local Pension ay binibigay ng local government sa kanilang mga seniors galing sa kanilang pondo. Samantalang ang Universal National Pension, ito po yung pension na galing sa pondo ng national government, ito po yung 1,000 pesos kada buwan na matatanggap. Sa ngayon po ay mangyari pong maghintay sa anunsyo kung kailan ang implementasyon sakaling maisabatas ang panukalang ito para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Makakaasa po kayong ibabahagi po natin ang bawat status ng universal pension para sa kaalaman po ng lahat ng ating mga senior citizens. Maging mapanuri din po tayo sa ating napapanood o napapakinggan, palagi po tayong mag-fact-finding sa mismong website ng pamahalaan. Marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat.